Isang simpleng kabutihang loob mula sa isang waiter na walang-wala. Dalawang batang ulila na gutom at nag-alinlangan. 22 taon ang lumipas, at isang Rolls-Royce ang huminto sa harap ng kanyang lumang hotel. Ang lalaking bumaba mula roon ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ito ang kwento ni Marcos, isang taong nagtanim ng kabutihan at umani ng himala. Umuulan ng malakas ng gabing iyon sa New Orleans. Ang dilim ng kalangitan ay tila sumasalamin sa kalungkutan ng maraming tao sa syudad. Sa loob ng Riverside Dinner, isang maliit na restaurant sa gilid ng French Quarter, si Marcos Williams ay nagpupunas ng mga mesa habang ang kanyang mga balikat ay namumugat mula sa mahaba at nakakapagod na araw. 30 taong gulang na siya noon, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mas matandang taong nabigatan ng buhay. Ang kanyang itim na balat ay pawisan, ang kanyang mga mata ay mapupungay, ngunit sa kabila ng lahat, may ngiti pa rin siyang inilalaan sa bawat customer na pumapasok. Si Marcos ay nag-isang waiter sa Riverside Dinner, simula nang siya ay 15 taong gulang pa lamang. Walang natapos na pag-aaral, dahil kinailangan niyang magtrabaho para sa kanyang nagkasakit na ina. Nang pumanaw ang kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan, naiwan siyang mag-isa sa mundo. Walang pamilya, walang malapit na kaibigan, tanging ang kanyang trabaho at ang maliit niyang apartment ang mayroon siya. Ngunit kahit gaano kasimple ang kanyang buhay, si Marcos ay hindi nawalan ng pag-asa. Naniniwala siya na ang bawat araw ay pagkakataon upang gumawa ng kabutihan, gaano man kali. Marcos, pakipunas naman, yung table 7, sigaw ng kanyang manager, si Mr. Henderson, isang matandang lalaking palaging nakakunot ang noo. Opo, sir, tugon ni Marcos, mabilis na tumayo at naglakad patungo sa mesa. Habang naglilinis siya, narinig niya ang tunog ng pintuan ng restaurant na bumukas. Nilingon niya ito at nakita ang 2 batang lalaki, na basang-basa at nanginginig sa lamig. Mga 8 taong gulang ang isa, at 6 naman ang isa. Ang kanilang damit ay punit-punit, ang kanilang mukha ay marumi, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Lumapit ang 2 bata sa counter, ngunit bago pa man sila makapagsalita, sumigaw si Mr. Henderson. Hoy! Lumabas kayo diyan. Walang naghahanap buhay dito. Ang 2 bata ay napaurong, ang isa ay halos maiyak na. Si Marcos ay nakaramdam ng pangingilid sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi dapat makialam, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya sa 2 bata at yumuko upang pantayan ang kanilang taas. Kumain na ba kayo? Tanong niya ng mahinahon. Umiling ang mas matandang bata. Wala po kaming pera, kuya. 3 araw na po kaming hindi kumakain. Sana po kahit konting pagkain lang. Napatingin si Marcos sa kanilang mga mata. Makikita mo roon ang desperasyon, ang sakit, at ang pagod. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Naalala niya ang mga panahon na siya rin ay nagugutom, nang siya at ang kanyang ina ay walang makain. Hindi niya kayang talikuran ang 2 batang ito. Sandali lang, sabi ni Marcos. Tumayo siya at lumapit kay Mr. Henderson. Sir, pakialaw po na pakainin ko sila. Babayaran ko po mismo. Tumingin si Mr. Henderson kay Marcos na parang baliw ito. Marcos, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang mag-aksaya ng pera mo sa mga hampaslupang yan? Alam mo naman na kaunti lang ang sweldo mo. Alam ko po, sir. Pero hindi ko po sila kayang paalisin ng ganyan. 2 order lang po ng kiddie meal. Ako na po ang bahala. Umiling si Mr. Henderson, ngunit hindi na siya kumontra. Bahala ka sa buhay mo. Bumalik si Marcos sa 2 bata at nginitian sila. Halika, upo kayo dito. Kakain tayo. Ang mga mata ng 2 bata ay biglang nagnininging. Hindi makapaniwala ang mas matandang bata. Totoo po ba, kuya? Totoo. Pero kailangan ninyong kumain ng mabuti, ha? Anong pangalan ninyo? Ako po si Daniel, kuya. Ito po si kapatid ko, si Emmanuel, sabi ng mas matandang bata. Daniel at Emmanuel. Magagandang pangalan. Ako si Marcos. Tara, upo na kayo. Inalalayan ni Marcos ang 2 bata papunta sa isang sulok na mesa. Umupo sila, at nakita ni Marcos kung paano nilang pinagmasdan ang buong restaurant na parang isang kaharian. Lumapit si Marcos sa kusina at nag-order ng 2 hamburger, fries, at juice. Ginastos niya ang katumbas ng halos 1/4 ng kanyang arawang kita. Ngunit wala siyang pagsisisi. Nang dumating ang pagkain, halos hindi makapaghintay si Daniel at Emmanuel. Kumain sila ng napakabilis, ngunit makikita mo sa kanilang mukha ang sobrang saya. Umupo si Marcos sa tapat nila, nakangiti habang pinapanood silang kumain.
Salamat po, Kuya Marcos, sabi ni. Salamat po, Kuya Marcos, sabi ni Daniel habang ang kanyang bibig ay puno pa ng pagkain. Walang anuman. Saan ba kayo nakatira? May magulang ba kayo? Namunggay ang mga mata ni Daniel. Wala na po, Kuya. Namatay na po silang dalawa sa aksidente, 3 buwan na po ang nakakaan. Kami na lang po ni Emmanuel. Natutulog po kami sa mga eskinita, minsan sa ilalim ng tulay. Naramdaman ni Marcos ang pagsakit ng kanyang puso. 2 batang walang-wala, walang tahanan, walang pag-asa. Paano sila mabubuhay sa mundo na ganito? Nais niyang tulungan pa sila ng mas higit. Ngunit alam niyang limitado rin ang kanyang kakayahan. Mayroon bang mga kamag-anak kayo? Kahit sino? Tanong ni Marcos. Umiling si Daniel. Wala na po, Kuya. Kami lang po ni Emmanuel sa mundo. Napabuntong hininga si Marcos. Sige, pakain muna natin kayo ng mabuti. Mamaya na natin isipin ang iba. Nang matapos kumain ang 2 bata, binigyan pa sila ni Marcos ng extra na tinapay na pwede nilang dalhin. Kinuha niya rin ang kanyang jacket at isinuot ito kay Daniel. Kuya, ayaw ko pong kunin to. Baka po kayo ang lamigin, sabi ni Daniel. Okay lang ako. Mas kailangan ninyo yan. Sige, mag-ingat kayo pauwi. Kung may kailangan kayo, bumalik kayo dito, ha? Hanapin ninyo ako. Tumango si Daniel at nakita ni Marcos ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po talaga, Kuya Marcos. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ngumiti lang si Marcos. Sige na, magsikap kayo. Huwag kayong susuko sa buhay. Umalis ang 2 bata at nanatiling nakatayo si Marcos sa pintuan habang pinagmamasdan silang maglakad sa ulan. Bumalik siya sa kanyang trabaho, ngunit ang mga mukha ni Daniel at Emmanuel ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Lumipas ang mga linggo at buwan, ngunit hindi na bumalik sina Daniel at Emmanuel. Nag-alala si Marcos, ngunit wala siyang magagawa. Patuloy siyang nagtrabaho sa Riverside Dinner, nagsisikap na mabuhay araw-araw. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang social worker. Ang sulat ay nagsasabing ang 2 batang sina Daniel at Emmanuel ay nakuha na ng isang adoption agency at inalagaan. Nabanggit din sa sulat na ang 2 bata ay patuloy na nagkukwento tungkol sa isang waiter na nagbigay sa kanila ng pagkain nang walang hinihinging kapalit. Napangiti si Marcos habang binabasa ang sulat. Kahit papaano, alam niyang ligtas na ang mga bata. Iyon na ang sapat para sa kanya. Dumaan ang mga taon. Si Marcos ay patuloy na nagtrabaho bilang waiter. Ngunit unti-unti, naging assistant manager siya, at pagkatapos ay manager din. Nag-ipon siya ng konti-konti, at sa edad na 52, nakabili siya ng sariling maliit na hotel sa parehong lugar. Hindi ito malaki, hindi masyadong magara, ngunit ito ay sa kanya. Pinangalanan niya itong Hope's Rest Hotel, dahil naniniwala siya na ang bawat tao ay nangangailangan ng pag-asa at pahinga. Ngunit kahit umasenso na ang kanyang buhay, si Marcos ay hindi nagbago. Mabait pa rin siya, laging handang tumulong sa nangangailangan. Maraming beses niyang binigyan ng libreng tuluyan ang mga taong walang pambayad, at hindi siya kailanman nagreklamo. Isang hapon, 22 taon pagkatapos ng gabing iyon nang pakainin niya sina Daniel at Emmanuel, isang Rolls Royce ay huminto sa harap ng Hope's Rest Hotel. Nakaramdam si Marcos ng pagtataka. Hindi kaaniwan ang mga ganyang sasakyan sa kanilang lugar. Nanood siya mula sa loob ng kanyang opisina, habang ang pinto ng kotse ay bumukas. Bumaba mula roon ang isang gwapong lalaki, na nakasuot na mamahalin na suit. Mga 30 taong gulang ang hitsura, mataas, may kulay kayumangging balat, at may tindig na puno ng kumpiyansa. Lumapit ang lalaki sa entrance ng hotel, at sumunod sa kanya ang isang mas batang lalaki, na halos kaedad din niya, nakasuot din ng magandang damit. Lumabas si Marcos mula sa kanyang opisina at lumapit sa kanila. Good afternoon, gentlemen. Welcome to Hope's Rest Hotel. May tutulong po ba ako? Tumingin ang mas matandang lalaki kay Marcos, at sa loob ng ilang segundo, nanatili lang silang nakatinginan sa isa't isa. Pagkatapos, ngumiti ang lalaki, at biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kuya Marcos, bulong niya. Natigilan si Marcos. Ang boses, ang mga mata, may kakaiba. Kilala mo ako. Tumango ang lalaki, at lumapit pa siya ng mas malapit. Ako po si Daniel. Ito po si Emmanuel, kapatid ko. Naaalala niyo pa po ba kami? Parang binuhusan na malamig na tubig si Marcos. Daniel. Emmanuel. Ang 2 batang ulilang iyon na pinapakain niya, 22 taon na ang nakakaan. Tumingin siya sa kanilang mga mukha,
At kahit nagbago na ang kanilang hitsura, dahil sa edad, nakita niya pa rin ang mga batang iyon sa kanilang mga mata. Daniel. Emmanuel, tanong ni Marcos, halos hindi makapaniwala. Opo, kuya. Kami po talaga, sabi ni Emmanuel, ngumingiti rin ngunit may luha sa mga mata. Hindi napigilan ni Marcos ang kanyang sarili. Niyakap niya ang dalawa, at umiyak siya. Umiyak din sina Daniel at Emmanuel. Ang tatlong lalaki ay nag-uyakan sa gitna ng lobby ng hotel, at ang mga taong nasa paligid ay napapatingin, ngunit wala silang pakialam. Nang kumalma na ang kanilang emosyon, inanyayahan ni Marcos sina Daniel at Emmanuel na pumasok sa kanyang opisina. Umupo silang tatlo, at para kay Marcos, parang panaginip lang ang lahat. Ang dalawang batang iyon na nagugutom at walang pag-asa ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan bilang mga profesional na lalaki. Maayos ang damit, at puno ng dignidad. Hindi ko makapaniwala, sabi ni Marcos, inupunasan ang kanyang mga luha. 22 taon. Paano kayo napunta dito? Paano ninyo ako nahanap? Ngumiti si Daniel at sumago. Kuya Marcos, hindi po namin kayo kailanman nakalimutan. Ang gabing iyon, nung pinapakain niyo po kami, iyon po ang naging turning point ng buhay namin. Pagkatapos po nyon, nakuha po kami ng social services at dinala sa isang adoption center. Doon po, may mag-asawang walang anak na nag-adopt sa amin. Si MR at MRS Thompson. Mabubuti po silang tao, mayaman, at binigyan nila kami ng lahat ng opportunity na kailanman ay hindi namin inakala na makakamtan namin. Nagpatuloy si Emmanuel. Nag-aral po kami sa magagandang paaralan, nakapagtapos ng college, at ngayon, pareho po kaming nag-manage ng businesses. Si Kuya Daniel po ay may chain ng restaurants na sa buong Louisiana, at ako naman po ay naging lawyer. Lahat po ng ito ay dahil sa pag-asa na binigay niyo po sa amin nung gabing iyon. Umiling si Marcos, nahihiya. Hindi. Ako lang naman ay nagbigay ng simpleng pagkain. Kayo ang nagsikap, kayo ang nag-aral. Kayo ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Hindi po, Kuya Marcos, sabi ni Daniel, seryoso ang mukha. Alam niyo po ba kung ano ang naramdaman namin nung gabing iyon? 3 araw po kaming hindi kumakain. Inabot na po kami ng gutom na halos manghina na kami. Wala na po kaming pag-asa. Naisip ko na po noon na susuko na lang kami. Nahayaan na lang ang kahit ano ang mangyari sa amin. Pero nung pinakain niyo po kami, hindi lang po pagkain ang binigay niyo. Binigyan niyo po kami ng pag-asa na may mga taong mabubuti pa rin sa mundo. Na may mga taong willing pang tumulong kahit wala silang makukuha kapalit. Iyon po ang naging inspirasyon namin para magpatuloy. Napahawak si Marcos sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang simpleng gawa niya noon ay may ganoon kalaking impact sa mga batang iyon. Para sa kanya, iyon ay natural lang, dahil hindi niya kayang talikuran ang mga taong nangangailangan. Ngunit para kina Daniel at Emmanuel, iyon ang naging susi ng kanilang kinabukasan. Kaya po namin kayo hinanap, dagdag ni Emmanuel. Hindi po madali. Matagal po kaming naghana. Bumalik po kami sa Riverside dinner, pero sarado na po pala. Nagtanong-tanong po kami sa mga tao sa paligid, at may nagsabi na naging manager po kayo roon. At pagkatapos ay bumili kayo ng sariling hotel dito lang din sa paligid. Kaya naman po, pumunta po kami dito ngayon. At nang makita po namin kayo, alam na po namin agad. Napangiti si Marcos, ngunit namumula pa rin ang kanyang mga mata. Sobrang saya ko na nakita ko kayong muli. Iyon na ang higit pa sa sapat para sa akin. Salamat sa pagdalaw. Ngumiti si Daniel, ngunit may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang sobre. Inyabot niya ito kay Marcos. Kuya Marcos, hindi lang po kami nandito para bumisita. Nandito po kami, dahil gusto naming magbayad ng utang na loob. Tinitigan ni Marcos ang sobre, hindi sigurado kung dapat niyang tanggapin. Hindi, Daniel. Hindi kailangan. Wala kayong utang sa akin. Kuya Marcos, please, sabi ni Emmanuel. Hayaan niyo po kaming magpasalamat sa paraang kaya namin. Buksan niyo po. Sa pag-alin lang ang bumukas si Marcos ng sobre. Sa loob ay may isang papel. Binasa niya ito, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay isang deed of partnership. Ang Hope's Rest Hotel ay nakalista roon, at sa ibaba ay nakasulat na si Daniel at Emmanuel Thompson ay nag-invest ng $2 milyong sa hotel. At ang plano ay palawakin ito upang maging isang mas malaking establishment. Isang tunay na boutique hotel na may restaurant, function halls, at iba pang amenities. Ang partnership ay 50-50, ibig sabihin, si Marcos ay mananatiling may-ari ng kalahati, at sina Daniel at Emmanuel naman ay ang iba. Ano ito? Tanong ni Marcos, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kuya Marcos,
Nakita po namin na ang hotel na ito ay simple pero puno ng puso. Nakita din po namin na marami pang pwedeng gawin dito. Gusto po naming maging partner nyo. Mamumuhunan kami, palawakin natin ang hotel, at gawin itong isa sa pinakamahusay na lugar dito sa New Orleans. At dahil doon, mas maraming tao ang matutulungan natin, mas maraming trabaho ang mabibigay natin, at mas maraming pag-asa ang maibibigay natin, paliwanag ni Daniel. Umiling si Marcos, hindi makapaniwala. 2 milyon. Huwag na, sobra na yan. Hindi ko deserve yan. Deserve nyo po, Kuya Marcos, sabi ni Emmanuel. Kung wala kayo, hindi kami magiging kung ano kami ngayon. Ito po ay hindi charity. Ito po ay investment. Naniniwala po kami sa inyo, sa vision nyo, at sa mabuting puso nyo. Kaya please, tanggapin nyo po. Tumingin si Marcos sa dalawang lalaki. Makikita niya ang kanilang sinseridad, ang kanilang pasasalamat, at ang kanilang determinasyon na tumulong sa kanya gaya ng pagtulong niya sa kanila noon. Tumulo ulit ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ngumiti siya. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Salamat talaga. Niyakap niya uli sina Daniel at Emmanuel, at ang tatlong lalaki ay muling umiyak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kasiyahan at pasasalamat. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang renovation at expansion ng Hope's Rest Hotel. Si Daniel, na may karanasan sa restaurant business, ay nag-design ng isang fine dining restaurant sa loob ng hotel na nag-aalok ng local at international cuisine. Si Emmanuel naman, bilang lawyer, ay nag-handle ng lahat ng legal na proseso at nag-ensure na lahat ay maayos at legal. At si Marcos, ang puso ng buong operasyon, ay nag-ensure na ang vision ng hotel ay nananatiling totoo sa kanyang mga prinsipyo, tulong, pag-asa, at kabutihan. 2 taon pagkatapos, ang Hope's Rest Hotel ay naging isa sa pinakakilalang boutique hotels sa New Orleans. Ito ay may 30 kwarto, isang award-winning restaurant na pinangalanang Daniel's Table, bilang parangal kay Daniel, isang conference hall, at isang coffee shop na libre para sa mga taong walang matirahan ng isang gabi bawat linggo. Ang huling bahagi ay ideya ni Marcos, at sina Daniel at Emmanuel ay buong pusong sumuporta. Ang kwento ni na Marcos, Daniel, at Emmanuel ay kumalat sa buong syudad. Naging inspirasyon ito sa maraming tao. Nag-feature ang local news tungkol sa kanilang kwento, at maraming tao ang bumisita sa hotel, hindi lang dahil sa maganda ito, kundi dahil sa kwento ng pag-asa at kabutihan na bumabalot dito. Isang gabi, habang nakatayo si Marcos sa rooftop ng hotel, pinagmamasdan ang city lights ng New Orleans. Lumapit sa kanya sina Daniel at Emmanuel. Umupo silang tatlo sa mga upuan roon. May hawak na mga baso ng wine. Kuya Marcos, naalala niyo pa po ba nung sinabi niyo po sa amin na huwag kaming susuko sa buhay? Tanong ni Daniel. Tumango si Marcos. Naalala ko. Salamat po dahil nakinig kami. At salamat din po dahil hindi rin kayo sumuko. Tingnan niyo po ngayon kung nasaan na tayo, sabi ni Emmanuel. Napangiti si Marcos. Hindi ko inakala na abot tayo dito. Akala ko noon, simpleng waiter lang ako hanggang dulo. Pero ngayon, may sarili na akong hotel, may mga partner na parang mga kapatid ko na rin, at may purpose na mas malaki pa sa akin. Kuya Marcos, ang purpose niyo po ay laging nandyan na. Simula pa lang, nagbibigay na kayo ng pag-asa. Gayon lang po mas lumalaki ang reach ninyo, sabi ni Daniel. Tumango si Marcos, at inangat ang kanyang baso. Para sa pag-asa, para sa pamilya, at para sa mga bagong simula. Inangat din ni Daniel at Emmanuel ang kanilang mga baso. Para sa pag-asa, para sa pamilya, at para sa mga bagong simula. Nag-toast silang tatlo, at sa ilalim ng mga bituin ng New Orleans, ang tatlong lalaki na pinagsama ng tadhana ay ngumiti. Alam na ang kanilang kwento ay patunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa mga sumunod na taon, si Marcos ay naging mentor sa maraming kabataan. Gumawa siya ng scholarship program para sa mga batang ulila, at marami sa kanila ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kanyang tulong. Sina Daniel at Emmanuel ay patuloy na nag-expand ng kanilang mga negosyo, ngunit lagi nilang sinisiguro na ang Hope's Rest Hotel ay mananatiling special, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang araw, may lumapit na babae kay Marcos sa lobby ng hotel. 2 bata ang kasama niya, parehong babae, mga 10 taon ang edad. Ang babae ay nanginginig, halatang nahihiya. Excuse me po, sir, sabi niya. Nag-aalangan po ako, pero wala na po kaming mapuntahan. Nawalan po ako ng trabaho,
at wala na po kaming pambayad ng apartment. Narinig ko po na ang hotel na ito ay tumutulong minsan sa mga taong nangangailangan. Sana po kahit isang gabi lang. Tumingin si Marcos sa babae at sa dalawang bata. Nakita niya ang kanyang sarili, 24 na taon na ang nakakaan. Nakita niya sina Daniel at Emmanuel, at nakita niya ang libu-libong tao na nangangailangan ng tulong. Ngumiti siya. May kwarto kami para sa inyo. Halika, aso kayo. At hindi lang isang gabi. Hanggang sa makabangon ka ulit, nandito kami. Ang babae ay umiyak at nagyakap kay Marcos. Salamat po. Salamat to talaga. Habang inalalayan ni Marcos ang pamilya papunta sa kanilang kwarto, tumingin siya sa malayo at ngumiti. Alam niyang habang buhay siya, patuloy niyang ibibigay ang pag-asa sa mga taong nangangailangan. Dahil iyon ang kanyang purpose, iyon ang kanyang misyon, at iyon ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. At sa bawat taong kanyang tinulungan, ang legacy ni na Marcos, Daniel, at Emmanuel ay patuloy na nabubuhay, isang simpleng kwento ng kabutihan na naging sanhi ng walang hanggang pag-asa.